Naku mga ka-good news, kasasabog lang itong balitang ito ay lalong tumindi ang mga aligasyon kay Pastor Kibuloy. Ito yung bago. Napakatindi nito kasi mga minor de edad ito, 6 to 10 years old daw. At ang masama dito ay puro mga babae. Bakit mga babae ang nariyan? Kung talagang foundation yan ng mga bata ay dapat halo-halo merong mga lalaki. At bakit itinago sa basement ang mga batang ito? Ang dami pa namang nawawalang mga bata sa Pilipinas, di ba? Kaya mga magulang ay dapat imbestigahan ito. Okay, atin bigyan reaksyon itong mga sumisiklab na mga damdamin ng mga vlogger katulad nito. Atin pakinggan. Pakinggan nyo ha, isang kwarto pa lang yan na hinihinala na ginagamit ni Pastor Kibuloy. Pero hindi na alam, hindi pa naman kino-confirm, 'di ba? Kasi hindi pa naman po nagsasalita yung mga bata. I think dapat tanungin din yung mga bata yung mga magulang nila kasi ginagawa nilang palusot yung Children's Joy Foundation. Mga minamahal in my own analysis, hindi pwede na tumahimik lang yung mga batang nahuli. Ito ang tama diyan ay ano kasi yan, dapat nandyan ang mga magulang ng mga bata. Kung orphanage yan, dapat may mga papel yan ang mga bata kung sinong mga magulang, di ba? Yun ang hanapin ng PNP. Dapat imbestigahan talaga diyan sa imbestigahan yan sa Congress at sa Senado. Ipapatawag ang mga in charge diyan. Hanapan ng papeles yung mga bata. Kasi ang daming nawawala na bata dito sa amin ay marami. Kaya baka napadpad yan at napasok diyan sa lungga na yan. Hindi tayo nagcha-charge pero yan ay mga espekulasyon lamang. Kasi walang mga magulang. Dapat may mga magulang na lilitaw diyan. Kasi kahina-hinala bakit mga babae lang na bata. At magaganda pa yung naiwang pictures sa kama, 3 babaeng bata ang gaganda. Parang mga mistisa. Kaya dapat to imbestigahan ito dahil concerned dito ang mga magulang na nawawalan ng mga anak. Okay, patuloy tayo dito sa pagbigay ng reaksyon sa mga nagbabagang balitang ito. Ng mga kwarto ng mga bata nila, ng Ito mga eh. anak nila, ng mga Ayan, alay nila. May mga bata sa sulod, sir? alay. May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga May bata, mga sir. pictures pa ang mga bata. May pangalan ng mga balagita roon. Naku, patay, patay dito si Kibuloy kasi may mga pangalan pala doon ang mga bata sa Katri. Ayan, patay nga. Ito yung vlog ko nung isang araw. Ako ang naunang nag-vlog nito na merong something fishy about little girls, mga maliliit na batang babae. Sabi ni Tori, mga dalagita. Bakit dalagita lang nariyan at bakit itinago sa basement? Madilim. Malalim na yun na basement. At bakit hindi dapat doon sila sa ibabaw yung natatamaan sila ng sinag ng araw, hindi yung parang mga vampira na itatago. Bakit itatago sa mga tao yan? Bakit nandun sila sa ilalim ng lupa? Kaya yan ang dapat imbestigahan. Sa ganyan pa lang na sitwasyon ay dapat papasok dyan ng DSWD. Dapat nasa DSWD ang mga batang yan. At hindi dyan, alam naman natin na Mangkanur Nandyan sa Dragon's Den ng Mangkanur. Okay, so laktaw tayo dito sa video. Dito tayo sa UNTV, ito ang balita. Menor de edad na wala umanong kasamang mga magulang ang nakita ng Philippine National Police sa mga kwarto sa isang gusali sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torred III, tinatayang nasa 10 hanggang 15 tao o taong gulang ang edad ng mga bata. 10 at 15, ibig sabihin pala ay 10 to 15 years old. Mga dalagitan na nga ito. Tamang-tama na ito alay sa kanilang Panginoon. Kasi mahilig ng mga batang walang kamuwang-muwang. So yan talaga ang paborito ni Kibols.
Yung mga ganyang edad, tulad ng mga Ukrainian, na mga bata pa noon, nasa 15 years old pa. Meron akong nakita yung pictures dito. Ito ay kung atin ito i-reconstruct, ay mga mistisahin ito na profile, itong tatlong batang ito. Kaya doon nga, hindi pinapasok si Tory, mga babae lang daw ang pinapasok na PNP na mga babae. Kasi mga babae yung naroon, mga dalagita. Ngayon, meron ng kumpletong si Tory, may mga pictures na kuha ng mga babaeng pulis. At ito, dapat hindi ito pinapalampas kasi maraming nawawalang mga bata. Di ba, hindi naman natin sinabi na kinidnap. Pero maraming nawawala. Baka ni-recruit ng mga diyan, di ba? Tapos ilagay kunwari sa Foundation of Joy, paglaki niyan, Foundation of Tears, kasi iyak ang mga yan. Kasi kakainin ng dragon eh. Nandyan si kaya pala nawawala si Mang Kanor, nandyan lang pala nagtatago. Okay, patuloy tayo dito sa balita. Hindi lang ako ang nagsabi ng ganito, marami. Katulad dito, ito yung legit source ng mga balitang ito. Pakinggan natin. Sabi ni Torre na makikipagtulungan sila sa mga kaukulang ahensya para imbestigahan ang kalagayan ng mga nasabing menor de edad at kung biktima sila ng human trafficking. Tama yan. Kahapon nakita natin may mga bata, minor, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulog o nagtutulog-tulugan. Hindi na natin nasigurado dahil ayaw nilang papasukin ang camera, ayaw nilang papasukin ang video. Mga babae. That's why we are coordinating with the proper authorities to make an inspection of that facility. Wala mga parents doon eh. Sa totoo lang. Wala mga parents doon. Ito po nakita niyo talaga, sir. Nakita ng ating mga searchers. Kasi mga babae nga lang ang mga searchers na pinapayagan nila doon. Ayan. Simply that it will be for proper verification and declaration of the proper. I-report nyo yan sa sa DSWD, tsaka sa Congress at Senado para maimbestigahan yan. Baka yan yung nawawalang mga bata. Dito sa lugar namin, mayroong nawawalang mga babaeng bata. Baka dyan na lumaki, naging dalagita na. 10 to 15 years old eh. Tamang-tama talaga yung mga 15, yan ang paborito ni Mang Kanor. Ngayon yung mga 10, antayin na lang yun na magiging 14. Magaganda kasi yan. So pwede na rin. Papunta na rin yan kay Mang Kanor. Ngayon ay nagkamali ang KOJC. Yan yata yung na-detect na heartbeat detector ng PNP. Kasi yan yung tunnel na hinahanap at natagpuan nila yung mga secret door na yan. At doon talaga yan sa pinakailalim ng lupa. At hindi yan hindi yan yung basement na mababaw lang. Talagang pababa sa lupa. Kung napanood niyo yung video ko nung isang araw, 2 days ago, ay naroon yung kumpletong detalye ng pagpasok nila dyan sa kwarto na yan. At nagkamali yung isang membro ng Isiminay. Nakunan niya ng video yung mga litrato ng mga bata sa nakapatong sa Katri. Kaya nagiging cover ko dito. Kaya mga magulang na nawawalan ng mga dalagitang anak, ay mag-inquire na kayo doon. Baka naroon sa magandang kamay ng mga nag-recruit sa kanila. Kasi Joy of, Foundation of Joy. Joy pa yan. Kapag maliit pa, pag edad niya ng 15, iiyak na yan at titingin yan sa kisame. At maligo doon sa CR na ang mata ay nakadilat. Ganyan yung description ng mga mga first timer kay Mang Kanor. Okay, so tanging butiki lang ang nakakita sa mga karumal-dumal na nangyayari sa mga night, yung serbisyong panggabi ng mga teenager sa kay Mang Kanor. Okay, hindi ko sinabi na Kibuloy, Mang Kanor lang yun. Okay, patuloy tayo dito kay Tory. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, may foundation ng grupo na tumutulong sa mga batang ulila at binibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa eskwelahan sa compound. We even have a Children's Joy Foundation. Okay, ngayon nga kung foundation yan,
lagot kayo ngayon kasi hanapan kayo niyan sa Security Exchange Commission ng mga permit at mga permit pa sa kung alin ng mga ahensya na makapaggawa kayo ng Children's Foundation kasi napaka ano niyang Children's Foundation na yan kasi baka magamit sa mga child trafficking yung mga ganyan na batang-bata pa ay pinapalaki nyo at baka kinukondisyon nyo yung mga utak ng mga bata at paglaki niyan ay baka hindi lang yan iaalay kay Mang Kanor kundi pagbintahin nyo ng mga puto ng mga kung ano-ano, mga bullpen, mga ID holder, yung mga key holder sa daan. Ako nga ay nakabili ng mga ganyan. Mga may itsura ng mga babae yun yung nagbibenta ng mga ganyan. Kasi yan ay ang kita dyan sa pagbibinta ng mga puto kutsinta na yan, mga suman, mga pagbinta ng mga cards, ballpen na kung ano-ano lang. Kasi magaganda yung nagbibenta kaya bibili talaga ang tao. Yun pala ay bigay kay Kibuloy yung dun, yung kita, kawawa. Yung mga babae sumakay ng bus, palukso-lukso lang sa bawat mga terminal, hindi nagbabayad. Kawawa nga ang yung iba nagbabasa lang ng Biblia, din bababa para malibre ng pamasahe kung saan-saan makakarating. Yan ang katotohanan yan. Balik dito tayo sa bakla na ito. One of the job of the Children's Joy Foundation is really to help children, no, who are orphans. No? Naku, help pero meron kayong kikitain dyan kasi bibenta nyo yan. Kaya nga, child trafficking, meron akong narinig na na chismis dyan na kapag may mga bisita daw ay ihaharap yung mga dalagang yan Atin-atin lang to huwag kayong maingay. Bakit kaya hindi naka-lipstick dito ito si Turon? Nung unang kita ko nito ay nakapulbos pa ito Tapos naka-lipstick ng may pagka-pink. Ito halatang halata naman na Vicky. Okay, patuloy tayo. And take care of them so that they can have a good Samantala, tiniyak naman ni General Torre na handa siyang harapin ang anumang kaso na ihahain laban sa kanya ng KOJC. Siguradong tatalbog yung mga kaso na yan. Kasi si Torre may basbas yan galing sa itaas. Siyempre, kung sinong nakaupo sa trono, siya ang hari. Alright, bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Tayo'y nagbigay lamang ng reaksyon sa mga nakikita nating video sa mass media. Hanggang sa muli, God bless the Philippines and God bless the people.